Hello guys, welcome back to my channel. Alright, maganda po ang topic po natin ngayon. Ano ang natutunan ko kay PSE Warrior, kay Sir Renz Del Valle po ng PSE Warrior? Kasi sa Facebook page po ni Dragonfly ay naging guest po kami ni Sir Renz Del Valle kasama si Warren Uy po para po sa kanilang live huddle na ini-stream po ng Dragonfly. At nakinig po akong mabuti din po although daldal po ako ng daldal nung nag-live stream po at nagloko po ang laptop ko nung nagsasalita na si Sir Renz. Pero kahit na pupugak-pugak na yung laptop ko ay nakinig pa rin po akong mabuti dahil alam ko marami akong matututunan kay Sir Renz. Kaya marami mag-mental notes po ako sa mga magagandang lessons na natutunan ko po sa kanya. Pero bago po tayo tumuloy po, kung may time po kayo, bisitahin niyo po ang aking Patreon page. Please support me sa aking Patreon page. Makakatulong po ito sa paggawa po ng videos at marami pa pong tools sa ating community. And also, may mga exclusive videos po akong nilalabas para lang po sa member ng aking Patreon. At balik na po tayo. Ang unang-unang natutunan ko po kay Sir Renz na talagang nakikitang-kita po talaga nagsasalita pa siya is yung hard work hard work. Napaka-hardworking po ni Sir Renz. Pagdating po sa investing he became a very good investor kasi he is doing the hard work Updated po siya sa maraming mga investing books at binabasa po niya maigi ang mga financial reports. Actually, may mga tinanong po ko sa kanya during the live huddle at talagang makikita mo na binabasa niya mabuti talaga yung mga financial reports. At bihirang-bihira po ang ganitong tao po na binabasa po talaga yung mga annual reports. So, I think he's very, very, very hardworking. At dire-diretso po siyang naghahanap po ng magagandang stocks. Kung papansinin niyo po sa kanya pong YouTube channel lagi po siyang may bagong ideas, lagi siyang may bagong nahanap kasi masipag po talaga, hardworking. He's always on the lookout and always searching for new opportunities po at laging napakasipag po talaga at pakiusap ko po sa lahat po sa inyo po regardless po kung ano po ang style po ninyo sa pagpasok sa stock market kayo man ay long-term investor or day trader man kayo please matuto po tayo kay Sir Renz to study fundamentals kasi it will help you a lot. Kahit ano pa style mo, kahit day trader ka, kailangan matuto din po ng fundamentals. Number 2 po na natutunan ko sa kanya, yung the power of checklist. Kailangan po tayo pong lahat, kahit kahit day trader ka, lalo na kung long-term investor ka, kailangan may checklist po tayo bago po natin pasukin ng isang bagay. Kaya po yung iba, kung nagkakaroon na ng fluctuation sa price, kinakabahan na po, hindi na alam anong gagawin kasi wala pong checklist. So you have to discover kung sino ka as an investor and you need to develop your own checklist. At kung wala ka pang checklist, pwede natin pag-aralan yung checklist ni Sir Renz at doon po tayo mag-umpisa. At pwede po nating dagdagan na lang as we progress in our investing journey. At ito po yung checklist na senior niya po during the huddle. Stable net income for multiple years. Nakikita niyo stable or growing ang net income ng company. At wala pong known scandal. Ibig sabihin, intact ang integrity po ng management. At positive ang future prospect. Ibig sabihin, maganda. Mag-grow pa yung company. Good financial health. While hindi baon sa utang. Di ba? Importante po yun kasi baka mategi po ito kung bad ang financial health. Moat, may competitive advantage po kasi syempre competitors are always out there lagi magkakaroon ng competition po pagdating sa negosyo po so kailangan meron kang competitive advantage na ikita mo sa isang stock mo and of course sa above all this always don't overpay dapat kung bibili natin syempre may discount undervalued dapat na mabili natin ang isang stock number 3 po, patience. Ito po talagang tinuro ni Sir Renz during the huddle na talagang tumatak din sa isip ko na talagang he is really practicing patience sabi nga ni Charlie Munger he practices assiduity. Assiduity. Sit on your behind. Alam niyo na po ano yung behind ayan, umupo ka lang dyan at wag antay ka lang pag binili mo na isang stock, have patience. Magiging
magiging volatile ang market pero patience ka lang, no? Do nothing at antayin mo lang, no? Na magbunga. Parang pagtatanim daw yan, sabi ni Sir Renz, no? Hindi naman daw yung pagtatanim ang mahirap. Ang mahirap yung antayin mo lumaki yung tinanim mo. Yun ang mahirap. So yun ang tinuturo niya, no? Number 4 na natutunan ko rin, no, during the live huddle, invest in hated sector. So always look out po, no, kung ano yung sector na bugbog at nandun ang mga opportunity. Kasi of course hindi naman lagi mabubugbog ang sector niyan, babawi at babawi yan. Katulad ng sinabi niya dito, yung material sector, maganda daw ang prospect po ng materials sector kasi declining, no? Ayan, magandang pumosisyon pag nagde-decline ng isang buong sector, no? Alright. And lastly po, no, na gusto ko pong i-share sa inyo na talagang very, very evident, lalo-lalo na po sa lahat ng subscriber po ni Sir Renz, no, yung humility and open-mindedness po niya, no. Hindi po siya nagki-criticize, no, kahit ano pang pinanggalingan mo, ano pinaniniwalaan mo, no. Wala po siyang kini-criticize na ibang style, no. Of course, he acknowledges na whatever works for you po, no. Ayun. So he is very open-minded and always he wants to learn po, no. And luck is a part of investing, no? So, makikita nyo naman po, napaka-humble ni Sir Renz. Hindi po siya mayabang kahit na talagang nandun, no? Nakikita natin na maganda yung tinatakbo ng kanyang portfolio, no? And he's always looking out, no? Sa ating, ibig sabihin, lagi niya tinitingnan, no? Yung saan siya nagkamali at saan pa siya pwedeng mag-improve. So, yun na natutunan natin sa kanya, no? And he acknowledged that all the things we know today, very important po ito, no? Lahat ng alam po natin ngayon magiging obsolete in just a few years, in just 5 years. As short as 3 to 5 years, obsolete na ang alam natin. So always kailangan updated po ang knowledge natin. So keep on learning. Kaya po napakasipag ni Sir Renz. Magkakakabit po yan, no? Humility and hard work. No? Humble siya kasi, kaya nga hardworking siya. Kasi alam niya, kailangan lagi kang updated. So yun lang naman po ang mga gusto kong i-share sa natutunan ko kay Sir Renz, no? Sa aming live huddle na nakasama ko siya. Nag-enjoy po talaga ako. So share your thoughts po kay PSC Warren. Thank you so much, Sir Renz. Thank you so much, no, Sir Warren. Thank you so much, Sir John Lim, no, sa opportunity na nag-guest po kami sa inyo. At yun lang naman ang daldalan natin ngayon. Disclaimer po, no? Itong mga opinion ko lang naman po, no? So, at your own risk po. By the way, may Facebook page po ko. Mag-join po kayo sa Facebook page po. Kung may mga tanong kayo doon, tatry ko the best ko kung masasagot ko po, no? Like, subscribe, share, hit ang notification bell, comment lang po kayo sa baba. I-share ko po yung mga information sa description down below. Salamat po. To God be the glory. Happy investing. God bless. Bye.